So laman ng balita ang ating pangalawang pangulo and nakita ko kasi maliit na maigsi yung buhok ni VP Sara sa picture. So sabi ko baka lumang meeting ito or courtesy call ni VP Sara. Mahaba na buhok ni VP Sara, mid-length na hanggang dito na, 'di ba? So, shared by Kuya EB, and makikita nyo, may iksi nga yung picture niya, even sa thumbnail ng Agila, ano ba to? Mata ng Agila program ng Net25. Ang Net25, parang parang Iglesia ni Cristo na na media, or TV network, right? So, bear with me. Maiksi ang buhok kasi ni VP Sara. Sabi ko, luma ito. Ba't tayo mag-focus? Ay, whatever. So baka unang bisita niyo yung picture na yan with INC. Pakinggan natin yung balita maya mga tetkuya, okay? So eto, maganda tong observation ni Kuya Ibi, basahin ko na lang sa inyo. A day after Congressman Rodante Marcoleta declared his senatorial bid, kahapon lang yata nag-declare si Kong Marcoleta, VP Inday Sara Duterte made a courtesy call to the leader of Iglesia ni Cristo, the church where Sagip Representative Marcoleta belongs. Part ng, di ba, ng kongregasyon or ng religion, ng Christian religion na yan, or simbahan na yan, si Kong Marcoleta. Iglesia si Kong Marcoleta. Since her election as Vice President, this is the second time VP Sara made such a courtesy call to INC, almost exactly 1 year to the day of her first one last year. Pangalawa na ito. It seems VP Inday is quite fond of symbolisms. Maaari nga. Remember, she tendered her resignation as DepEd Secretary on the 19th of June. Ang 19th of June, familiar to sa napakarami, June 19. The second anniversary of her swearing in as the new VP. The same date is also the national hero Jose Rizal's birth anniversary. Pinanganak si Rizal po, mga tetkuya, I think, June 19, 1861, if my memory serves me well. Kasi namatay si Rizal ay mga 1896. So mga 35, 36 years old lang si 35 yata, 36. 1896 or 1897, maalin man. 'Di ba? 'Yon, ganon. So mga 1861 si Rizal pinanganak. I think so. So June 19. So mahilig yata sa symbolism si VP Sara sa kanyang mga kilos, no? And matalino nga ang ating pangalawang pangulo. Bakit siya nakipag-courtesy call? So far mga tetkuya, ang winalang hiya kasing grupo ng mga mananampalataya ay KOJC. Nananawagan ang taong bayan, 'di ba? Ang lahat, hindi lang taong bayan, mga vloggers at kung sino-sino pa, lalo na ang KOJC, na sana lumabas naman ang iba pang mga relihiyon. Dahil kung ang KOJC winawalang hiya ng gobyernong bangag at adik at kurakot, hindi malayong mangyari din yan sa grupo ng iba pang mga mananampalataya. So ngayon na may ganitong move si VP Sara to talk to Iglesia, Kasi again mga tetkuya, ang mandate ni VP Sara ay ang humalili sa Pangulo sa kasakaling siya'y magkasakit, maimbalido, mamatay, mag-resign. Kumbaga spare tire ang Vice President. Yun ang kanyang responsibilidad, yun ang kanyang mandato. At sa courtesy call na to with the Iglesia, it means na, well, sa interpretasyon natin, approve si VP Sara sa Iglesia, being Vice President and being hopefully the next president kung ano't ano man ang mangyari. 'Di ba? Nakakatuwa, nakaka-inspire. Kasi so far sa mga kritiko ng gobyerno, ang sumasama pa lang sa atin KOJC. Wala tayong ibang naririnig. At least may isang obispo yata or pari na nagiging kritiko na rin ngayon ng pari ng simbahang Katolika na nagiging kritiko na ng administrasyong bangag, 'di ba? Ng Kuting Junior administration.
Pero ngayon, ang iglesia, aray, sabi po, narinig ko sa vlog ni Miss Maharlika kanina, ongoing pa siguro, na umiikot na ang sumbong ni Ma'am Shikols at ni Kuting sa pakikipagharap or sa pakikipagkita ni VP Sara sa iglesia. Exciting naman. Kaya ang sinasabi ko bago natin panoorin yung video ng sana hindi ako i-copyright ng Net25. Huwag naman kayong mang-copyright Net25 please. Oo. Kakarampot lang naman ang kinikita ko. Pero inaaway na ako ng ibang vloggers kasi nagpapa-Gcash daw ako tsaka nagpapa-PayPal tsaka nagpapa-send ako sa bank account. Hindi pa ako malaking channel. Dayok-dok pa rin ako na 25. Huwag niyo akong i-copyright. Barya-barya lang ang kinikita ko sa YouTube. Huwag niyo akong i-copyright. Okay? Where was I? Kalimutan ko na tuloy yung sasabihin ko. Nawala na ako sa line of thing. Anyway, pakinggan nga muna natin itong Net25 mga dad kuya. Nalimutan ko na tuloy yung sinasabi ko eh. I'll go. Muling nag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo kahapon. Narito pong detalye. Alas 3 ng hapon nang dumating si Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Central Office sa lungsod ng Quezon. Kinagawa ng mga lider ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man ng eleksyon o hindi, upang magbigay pugay sa mga naitutulong ng iglesia sa ating lipunan. Matatandaan na halos eksaktong 1 taon ang nakalipas nang ang pangalawang Pangulo ay nag-courtesy call sa Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Samantala sa isinagawang pagdalaw kahapon, patuloy niyang kinilala ang mga makabuluhang proyekto ng iglesia, kabilang sa mga ito ang mga paglingap sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng matitinding kahirapan at mga kalamidad. Ang ganitong programa ay hindi lamang matagumpay na naisasagawa ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't kapag sumasapit ang buwan ng Oktubre, kung kailan isinasagawa ang worldwide lingap sa mamamayan. Ang isa pa sa mga may tuturing na malaking naitutulong ng iglesia sa ating lipunan ay ang pagtuturo ukol sa ikapagiging mabuting Pilipino, pagkakaroon ng maayos na pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan. Tiwala ang pangalawang Pangulo na patuloy na magiging malakas na katuwang ng pamahalaan ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat ni VP Sara, ay pinaabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubay. Okay. So alam niyo, one thing I admire with Iglesia is that united sila, no? Sino daw yung nagkikriticize? Father Ciano Ubod of Liloan City. Thank you so much po pumapilik daw. Piling-pili, kakaunti lang sa simbahang katolika. Ang alam ko mga dad kuya, itong iglesia, very united sila sa kanilang laban. And, or sa kanilang suporta, if not laban. Parang nag-ano rin yan, nag-rally rin yung EDSA dati. Nag-rally rin ng iglesia. Tama ba? Sa EDSA. Hala ka, Kuting! Hala ka, Mamshi! Di ba nung may kaguluhan dati ang iglesia, nag-rally yan sila? Hala, baka sumama sa EDSA. Baka sumama sa EDSA Friday group ang iglesia. Hello, EDSA Friday group. Mga nanonood dyan na taga-EDSA Friday group. Hello po. Ayan. Hala. Another thing, mga dad kuya, ang alam ko, ang sinuportahan ng iglesia, paki-comment po kung tama ako or mali ako, ang sinuportahan ng iglesia nung nakaraang election ay unit team. Tama po ba yan? Hold on. Hindi ko makita yung mga comments. Ate Maria Yoshida, hello po. Serena Riyad, hello po.
ang alam ko mga ate at kuya, at least sa kaibigan kong miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang binanggit niya, unit team. Actually, ingat na ingat nga siya sa pagbanggit eh. Unit team ang sinuportahan ng Iglesia. Very discreet yung mga yan, tsaka tahimik lang mga yan kasi 'di ba, meron tayong separation of church and state. So ayaw rin naman masagasaan or ayaw naman mapulaan ng iglesia. Pero alam natin yan. It's a common knowledge, it's a hidden secret or whatever, open secret rather. Ang tawag sa ganyan, oxymoron. It's an open secret na kapag ka parang straight vote ang ang iglesia or kapag nag-decide ang mga nasa matataas diyan sa iglesia na nang susuportahan, susunod ang kanilang mga miyembro. Ang pagkakaalam ko, unit team ang sinuportahan ng iglesia. Kuya Al, unit team ang binoto namin. Ayan, iglesia yata si Kuya Al Franco Cruz Zabala. Comment lang kayo ha, kung hindi ko mabasa at least nakikita. So, asan? Ayan, ang dami na namang nagpapakulay. Magagalit na naman ng... Yan? Tataba ako, bala kayo. Mawawalang kaseksihan ko. So, united sila sa pag-support, pero very discreet. May ilan na nagsasabi at umaamin kasi lalo't mga ka-close naman natin. Oo, unit team. Pero isa sila sa nabudol. At sa pagkakaalam ko mga ate at kuya, pumapangalawa sa pinakamaraming miyembro ng Christian religion sa Pilipinas ang iglesia. Number 1, syempre ang Catholic, right? Roman Catholic. Pangalawa, iglesia. So kuting, kabahan ka na. Makipag-courtesy call ka rin. Kasi may something talagang nagaganap. Tahimik na gumagalaw ang pangalawang pangulo at sa tingin namin lalo't kinukuyog nyo si Kong Marcoleta, suportado naman yan ng kanyang mga kapwa iglesia, lagot kayo. Mukhang lalong nalalapit ang paglagapak ninyo. Kaya ang tanong ko sa mga vloggers na binabalahura ako ngayon dahil akala nila ako'y bumaliktad na, baka kayo na brainwash laang, are you in or out? Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.